Good day. So this will be your plate number 5 and it is all about propeller design. So dito guys, ang ginamit ko na airfoil combination para dun sa pinaka-root is naka 4412. Sunod yung mid-span to tip is naka 2412. Yan. So alamin natin yung mga step by step process paano natin ginawa yung model. So dito gumawa muna ako ng plane, 4 na plane yan. So isa sa base and isa dun sa midspan and lastly dun sa tip. Okay, so yung plane 1 guys is meron siyang measurement and then yan makikita nyo sa screen, and yan ay nakabase sa right plane. Yung plane 2 naman is sa plane 1, plane 2 is kay plane 3 nakabase, and then si plane 4 ay kay plane 3. Okay, so yun ang mga given measurement. And then after that is yan, hide muna natin. So naggawa tayo ng sketch. So gawa tayo sa plane 1. Okay, so ito yung measurement guys, 0.5 by 0.249. So yan guys ay ellipse. Ano? So meron siyang nakalagay dyan na 40 degrees. So yung 40 degrees dyan guys ay ano lang, guide lang yan. So yung pinaka root guys ng inyong blade ay merong 40 degree angle of attack. So yung kanyang measurement is 0.8. And then yan, dito tayo sa profile generator. Select nyo muna yung pinaka leading edge, sunod trailing edge, and then yung pinaka plane, and then yan nakalagay is 4412. So ganito lang gagawin nyo guys hanggang doon sa tip ng blade. Yan, so yan naman yung naka 30 degree angle na. Okay, so madali lang. Sunod is yun ulit, profile generator. Ito naman ay 2412. Yan, and then next na gagawin nyo is yung pinaka tip ng blade. So ito yon. So siya ay 0.6 and then meron siyang 10 degrees angle of attack. And then yan. So profile generator ulit. So yan naman ay same, 2412. And then punta tayo sa ano, yan. Mag-i-sketch tayo ng pinaka path or yung guideline. Though minsan hindi na naman yan kailangan, pero in some cases kailangan ng path para maayos yung paglo-loft. So mapapansin nyo dyan yung sa lofting is madali lang. Isang pasada ko lang yan ni loft. So from dun sa pinaka base or yung sa root hanggang dun sa pinaka tip. Okay, so yan. And then ang sunod natin gagawin dyan is yung pinakagitna ng blade or yung connector papunta dun sa power plant, or let's say yung shaft. So sunod natin gagawin is yung shaft connector. So yan, create lang tayo ng circle sa top plane, and then ang measurement niya is 1.7 mm, and then extrude natin ng 0.3. Symmetric yan guys, para nasa gitna. And then sunod is mag-sketch tayo dun sa pinaka gilid or dun sa tip ng blade. Yan, so ito guys yung measurement na gagamitin nyo. 0.5 by 0.62 and then 0.317 ang kanyang angle. Okay, so after nun guys is extrude lang natin, and then ipa-pattern natin yan. Okay, okay, so after na ma-pattern natin, ang sunod natin gagawin is magkikreate tayo ng sketch, and then isi-circular or ipa-pattern lang natin siya ulit. And then
yung mga bilog na yan na ginawa natin, yun yung magsisimbolize na pinakalagayan ng screw ng ating propeller or ng ating pinaka-hub. Ayan. So, dito guys, is kikreate tayo ng sketch. Kung mapapansin nyo, siya ay lines lang. So, yan ay pinaka-guide lang para dun sa kung nasan ba yung mga hélice natin or yung propeller. So, yon is magiging guide for yung sa hub spinner. So, yung 1.5, yun yung diameter ng hub. And then, yung 2 is para dun sa hub spinner. And then, ang kanyang length naman is 3.011 mm. Yan. So, after nyan guys, makapag-create kayo ng parang right triangle dyan is i-revolve nyo lang siya. Okay? So, pakita natin ang pag-revolve. Ayan. Okay, so magiging cone shape ang itsura niya after na ma-revolve. Okay, sunod mag-sketch tayo. So, isa-select natin yung face nung cone. So, yung pinaka-base. And then, yan. So, hide muna natin. And then, gawa tayo dyan ng circle. Okay, so, yan ang measurement. And then, naka 37 degree yan. Okay, so yan ay minirror ko lang. And then para naman siya ay dumami or maging tatlo, so circular pattern lang. Okay, so after nyan guys is extrude natin, extrude remove. And so para maging ganyan na itsura niya. And then magki-create ulit tayo. So may extrude natin. So medyo palakihin natin siya ng konti. And then right after that guys is magki-create tayo ng circle. Ang measurement niya is 1.7 mm diameter niya. And then yung nakikita nyo na 0.05 is yun yung measurement ng hub and siya ay naka-offset lamang. Okay. So sunod is extrude natin and then yan magiging ganito yung itsura niya. Yan. So after nyan guys na matapos tayo sa ating hub and hub spinner. So ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa assembly window and then try natin na image siya. Okay. So, dito ay, yan, medyo kagulo lang at dahil madami na akong drawing. So, ito yon. And then, ito pa. And then, next is, i-rotate lang natin siya ng 90 degrees. And then, ganun din yung isa, yung hub spinner natin. 90 degrees din yan. And then, ito muna at saka yung hub spinner i-fasten mate natin. And then sunod natin gagawin is revolute mate naman dun sa mismong hub and then dito sa unahan ng ating fuselage which is kung ito rin na model na is nandyan na yung shaft na papunta dun sa power plant or dun sa ating makina. Yan. So try natin i-animate ko na magiging itsura niya. So makikita nyo guys na sakto yung ating blade dun sa ating ginawang hub spinner. Okay? Okay, so this will be your plate number 5. Title niya is Propeller Design. And then, follow up ko sa inyo guys yung flow simulation and stress analysis. And then, eventually, sana makaabot tayo dun sa power plant. Okay? So, good luck sa inyong plate number 5 and good luck sa inyong paggagawa ng final project. So, yan. Kaunti na lang guys, matatapos na ang SEM. Kaya, do your best. Okay? So, bye-bye!